Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ben Marxe, at ang kanyang request ay tungkol sa CB90 class fast assault craft na gawa ng Sweden. At ikumpara natin ito sa gawang Pinoy na fast assault craft, ang MPEC, at ang Indonesian-made KMC Commando fast assault craft. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ben Marxe tungkol sa CB90 class fast assault craft, at ikumpara natin ito sa Filipino-made na fast assault craft, ang MPEC, at ang Indonesian-made na KMC Commando fast assault craft. Pero unahin natin sa pagtalakay ang CB90 class fast assault craft. Ang CB90 ay isang uri ng class of military assault craft na ginagamit rin ng maraming bansa, subalit ito ay originally dinidevelop para sa Swedish Navy, at ang Swedish company na gumawa nito ay ang Dax Tabarbet na isang subsidiary ng Saab. Ang ibig sabihin, ang may-ari nito, ang CB90, ay ang Saab. Ang Saab ay isang Swedish defense and security company na gumawa rin ng mga eroplano at mga fighter jet gaya ng Saab Gripen. Ang CB90 ay matutulin at maliksi at kaya niyang umikot pabalik kahit sa matutulin na speed, at maganda rin ang kanyang twin water jet na nagbibigay ng kakayahan ng CB90 na makapag-operate sa speed na abot sa 40 knots kahit sa mababaw na tubig. Ang CB90 ay may bigat na 20,500 kilo, may haba ito na 15.9 meters, at ang makina nito ay ang dalawang 625 bhp Scania OS114 V8 diesel engine at dalawang Kamiwa FF water jet. May speed ito na abot sa 40 knots at kaya nito magsakay ng 21 na troops. Ang weapons ng CB90 ay tatlong Browning M2 HB machine gun at dalawang MK19 grenade lancer at 4 na naval mines at 6 na depth charge. Ang CB90 ay hindi dinidisenyo na makapagdala ng mga missiles, at ang mga bansa sa mundo na nag-operate ng CB90 ay ang bansang Greece. Ito'y ginagamit sa kanilang Coast Guard, at ang Malaysia na kanilang ginagamit sa kanilang Navy, ang Mexico para sa kanilang Mexican Navy, ang Norway naman para sa Norwegian Navy, at ang Sweden para sa Swedish Navy, at ang UK naman para sa Royal Navy, at ang US para din sa kanilang Navy. Ngayon, punta tayo sa Indonesia. Ang Indonesian fast assault craft na KMC Commando. Ang KMC Commando ay isang class of fast assault craft na gawa ng Indonesian shipbuilders, ang PT Tisco Indo-Maritime. Sa kasalukuyan, ang KMC Commando ay ginagamit ng Indonesian Army at Navy. Noong taong 2013, nung inumpisahan itong gagawin, at noong April 29, 2014 ay nakomisyon sa Indonesian Navy at Army. Ang KMC Commando ay nagpakita ng kanyang kakayahan na magmaneuver sa maliit na circle at mag-stop o titigil ng short distance. Ang hull ng naturang vessel ay gawa ng aluminum, kaya magagaan ito, at ginamitan ito ng Hamilton HG422 water jet na pinatakbo ng Caterpillar Cat C12 Assert diesel engine, at sa speed na 35 knots ay kaya niyang magmaneuver ng 360 degrees in a small circle. Ang KMC Commando ay may bigat na 28 ton at may haba ito na 18 meters at may speed na 35 knots at may range ito na aabot hanggang 460 kilometers at kaya niyang magsakay ng 15 na mga pasahero. At ang weapons ng KMC Commando ay ang remote control weapon system para sa dalawang 12.7mm Browning machine gun at M2 HB machine gun. At equipped din ito ng mga marine radar, gyro compass, GPS, SSB radio, ST radio, at ring buoy at dalawang life raft. Ang Indonesia pa lang ang nag-operate ng KMC Commando. Wala pang ibang bansa na bumili nito, aywan ko. Ang presyo ng bawat isa na KMC Commando ay nasa 1.1 million US dollar. Medyo mahal rin eh. At ang isusunod natin ngayon ay ang gawang Pinoy. Ito ay 100% gawang Pinoy at ito ang multi-purpose assault craft ng Philippine Navy. Ang multi-assault craft o tinatawag na MPEC ay isang uri ng matutuloy na attack assault craft na dinidevelop para sa Philippine Navy. Ito ay originally designed para makapag-transport o maghatid ng mga trupa sa matutuloy na paraan at sila ihahatid doon sa baybayin.
at hanggang pinalaki ang roles nito kasama na ang interdiction, surface warfare, and search and rescue. May total of 42 boats na gagawin sana at pinaplano na gagawin para sa Philippine Navy, pero 12 lang nito ang nakumpleto mula noong 2019. Ang MPEC hull ay gawa rin ng aluminum at pinatakbo ito ng 2 water jet engine. Noong 2009, ang Philippine Navy ay umorder ng 3 units mula sa Taiwanese company, ang Longtech Shipbuilding Company Limited, at ito'y nakomisyon noong May 22, 2009 at ito'y itinalaga bilang MK1 version. At noong 2011 hanggang 2016 ay nag-order uli ang Philippine Navy ng additional na 9 na units of MPEC, at mas malaki ito kaysa unang 3 na units na ginawa ng Longtech Shipping ng Taiwan. Ang 9 na in-order na MPEC ay gawa ng mga Pilipino. Ito'y gawa ng isang Filipino company, ang PropMets Corporation. Ang 9 na pangalawang batch ng MPEC ay tinalaga bilang MK2 and MK3 version dahil 2 beses kasi nag-order ang Philippine Navy mula noong 2011, ang pangalawa ay noong 2016, at lahat ay nakumpleto ang delivery noong 2017. Ang MPEC ay may bigat na 19 ton at may haba na 15 meters at napakatulin nito dahil ang speed ng MPEC MK1 version ay aabot sa 40 knots at ang MK2 version naman ay 45 knots at ang MK3 version ay umaabot sa 47 knots at kaya nito magsakay ng 16 na trupa. At ang weapons ng MPEC MK1 at MK2 version ay Browning M2 HB machine gun at 2 7.61 mm machine gun. Ang MK1 at MK2 version ay may 6 na units ng mga vessel, habang ang MK3 version ay mayroon ding 6 na vessel. At lahat sa 6 na ito, ang MK3 version ay armado ng isang Spike MLS guided missiles at isang mini Typhoon weapon station at 2 7.62 mm machine gun. Ang MK version ng MPEC ay ang pinakaunang vessel sa history ng Philippine Navy na armado ng missiles. Ang Philippine Navy ay may total of 12 MPEC at ang 6 na units nito ay armado ng mga missiles. At ang mga MPEC na ito ay ginamit kaagad ng combat or amphibious operation. Ibig sabihin, bakbakan kaagad. Nangyari ito sa Patikol, Sulu noong December 2018 para puksahin ang mga abusayap at mga teroristang grupo na kung saan maraming abusayap ang namatay at nahuli ang mga ilang membro nito. At ginamit rin ito laban sa mga smuggler o mga armadong smuggler sa Zamboanga, Sibugay. Ang MK3 version ng MPEC ay siyang ginagamit para magpatrolya at magprotekta sa Malampaya Gas Station sa Palawan na sakop ng West Philippine Sea. Ang MPEC ay siya rin ginagamit ng Philippine Navy para bantayan ang maritime border doon sa Tawi-Tawi malapit sa border ng Malaysia. Kung ikumpara natin ang 3 fast assault craft, ang CB-90 ng Sweden at ang KMC Commando ng Indonesia, mas powerful at mas matutulin ang MPEC ng Philippine Navy na gawang Pinoy dahil mas marami ang kanyang weapons at armado pa ito ng mga missiles, habang ang CB-90 at KMC Commando ay hindi dinidisenyo para makakarga ng missiles. At sa tuli naman, mas matindi ang MPEC dahil ang speed nito ay aabot sa 47 knots, habang ang CB-90 ng Sweden ay hanggang 40 knots lamang at ang KMC Commando ng Indonesia ay hanggang 35 knots lamang. At lalo na sa karanasan sa gira, ang MPEC ay napasabak kaagad sa gira. Subok na ito sa bakbakan laban sa mga teroristang mga abusayap at ibang armadong smuggler. At mas mura ang MPEC sa presyo kumpara sa CB-90 ng Sweden at KMC ng Indonesia. Ang MPEC ay nasa 30 million bawat isang unit, habang ang KMC Commando ng Indonesia ay nasa 50 million bawat isa. At ang CB-90 naman ng Sweden ay mas mahal ito dahil aabot ito ng 100 million bawat isa. Kaya mas maganda talaga at sulit at matindi basta gawang Pinoy, basta wag mo lang baratin. Hanggang sa susunod, maraming salamat.